Sa pagdinig naman ng Senado, isa pang testigo ang nagdiin kay dating Pangulong Gloria Arroyo sa umano'y dayaan noong 2007 elections. Ang testimonya na nagpakilalang consultant noon ni dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. sa report ng saksing si Tina Panganiban Perez. 12-0 na panalo. Yan daw ang utos si dating Pangulong Gloria Arroyo na narinig ni Akban Bamukaw, ang bagong testigo sa umano'y dayaan noong 2007 elections at nagpakilalang dating consultant ni dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. Sinabi raw yan ng dating Pangulo sa isang pulong sa Malacanang nang isama siya roon ni Ampatuan bago ang eleksyon. Pero ang narinig niya, iba raw sa mga naunang paratang na inutusan ni Arroyo si Ampatuan na tiyakin ang panalo ng senatorial candidates ng administrasyon. The purpose of the separate meeting was the 12-0 in favor of the administration. So actually, hindi ko narinig na nagsalita si GMA, pero doon sa amin nagsalita siya nung lumipat siya sa amin kasi nauna po yung meeting kay Andal Ampatuan. Sumunod po sa amin. Doon nagsalita siya na kailangan 12-0. Isang buwan matapos ang eleksyon, nakipagkita raw siya kay Ampatuan at ating Maguindanao Provincial Administrator Nori Unas na ngayon ay itinuturing ng saksi matapos idawitin sige ng Arroyo sa umano'y dayaan. Sa utos daw ng isang Bong Serrano na umunoy political officer ni Arroyo, binigyan daw si Mamukaw ng 17,000 pesos para kunin ang may-arim na pong karton sa Bukidnon kasamang isang Rudy at isang Alex na pinsang buo raw na nag-resign na senador na si Mig Zubiri. Ang laman daw ng mga karton, mga blankong balota, election returns, statement of votes at certificates of canvass. Hanggang November 2009, 3 beses daw silang nakita ni Serrano na lagi raw nag-aabot sa kanya ng pera. Sa isang pagkakataon, kasama pa raw ni Serrano ang isang Leia na miyembro raw ng staff ni Zubiri. Pag-iwalay namin, sir, pumunta ako sa CR at gusto kong buksan yung sobre. Sabi ko, sana mga 100,000. Dahil ang balita ko ang binigay ni Mig Zubiri, 10 million sa operation na yun So binuksan ko, sir, 25,000 ang laman. Dahil nabanggit ang isang umanong pinsan at staff niya, galit na galit si Zubiri na nasa pagdinig din kanina. That is a complete, utter lie. First of all, I have no participation whatsoever in any electoral fraud in the past and in the present. I have no knowledge nor tolerance for electoral fraud. May bitbit namang 900,000 pesos sa pagharap niya sa Senado si Colonel Pedro Sumayo, dating head ng isang unit ng ISAF na eksperto sa communications at surveillance. Iniabot daw sa kanya ang pera ng isang Colonel Emil Sosa na nagsabing galing umano ito kay ISAF Special Operations Chief Colonel Allen Capuyan. Pero hindi raw niya alam kung para saan ito o kung may kinalaman ito sa paghingi niya ng tulong kaugnay sa floating status niya matapos siya masangkot sa isyu ng umano'y break-in sa Batasan Complex noong 2005. Sa pagharap sa Senado, inamin din ni Sumayo na sinunog niya ang Hello Garci tapes at transcripts nito. Is that the voice of former President Arroyo in the tape? I believe so, sir. So what happened, sir, after you brought this to the attention of Lieutenant Colonel Capuyan? When I told him the details about what I heard, he told me to destroy the tapes, which I also complied. I am sorry. Bagamat nagsorry na sa kanyang lapse in judgment kaugnay sa Hello Garci scandal, walang direktang pag-amin si Arroyo na siya ang nasa recording. Paulit-ulit na rin niyang itinangging sangkot siya sa umano'y dayaan sa mga nakalipas na eleksyon. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. At sa pagpapatuloy ng oral argument sa Korte Suprema kaugnay ng legalidad ng DOJ-COMELEC Joint Panel, iginit ng kampo ni dating Pangulong Gloria Arroyo na minadali ang pagsasampa ng kaso at pag-aresto sa kanya. Saksi si Sandra Aguinaldo. Hindi raw nabigyan ng pagkakataon si dating Pangulong Arroyo para masagot ang mga paratang sa kanya bago siya sampahan ng kasong electoral sabotage case ng DOJ-COMELEC panel sa Pasay RTC Branch 112. Sa kabila raw kasi ng hiling nilang makakuha muna ng kopya ng mga dokumentong dapat nila sagutin, itinuloy pa rin daw ang ura-urada o manong pagkakaso kay Arroyo na sinundan ng agaran din daw na paglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Ginawa nila, pinaspasan. Yan yung something na it is not, that is what the Supreme Court would describe as a despicable or reprehensible
action. Sabi pa ng kampo ni Arroyo, tila isinuko ng COMELEC na isang constitutional body ang kapangyarihan nito sa DOJ na bahagi naman ng ehekutibo. Mas marami raw kasi ang kinatawan ng DOJ sa panel. Kaya duda raw silang magiging patas ang panel sa pagtrato nito kay Ginang Arroyo. Dumalo rin sa oral argument sina Solicitor General Jose Anselmo Cadiz, COMELEC Chairman Sixto Brillantes at Justice Secretary Laila De Lima. Pero posibleng sa Huwebes na pakinggan ng maestrado ang kanilang panig. Sa panayam ng media, iginit ni De Lima na binigyan ng pagkakataon ng panel si Arroyo na magpaliwanag bago sampahan ng kaso sa korte. Ang problema sa kanila, ayaw nilang mag-submit ng counter affidavit and yet gustong umalis. Di ba? Ano na ngayon? Mas lalo akong naging adamant about she staying here because ayaw nga niya mag-submit ng affidavit. Hindi pa man nakakasuhan sa korte si dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos, sumalang na rin sa oral arguments ang kanyang abogado. Hindi raw patas sina Brillantes at De Lima dahil naging abogado sila ng oposisyon noong administrasyong Arroyo. Naging abogado rin daw ni Pangulong Aquino si Brillantes noong 2010 elections. Nauna nang iginiit ng DOJ COMELEC panel na magiging patas ito sa investigasyon. Mahalaga para sa gobyerno na mapatunayang legal ang panel at ang mga naging aksyon nito, kabilang ang paghahain ng kasong electoral sabotage na basihan ng arrest warrant laban kay Ginang Arroyo. Lalo ngayong nilinaw na ng Korte Suprema sa botong 9-4 na hindi nito sinuspinde ang temporary restraining order na pansamantalang nagsuspinde sa watchlist order laban sa mag-asawang Arroyo. The court resolved to clarify that the TRO was not suspended even with the finding that there was no full compliance with the conditions of the TRO. Tinanggihan din ng Korte Suprema ang hiling ng mga abogado ng gobyerno na ipasabina ang mga doktor ng dating Pangulo. That motion has been denied because the doctors have already appeared in the regional trial court, hearing the case of the former president. Ang Pasay RTC naman, muling ipinatawag ang isa sa mga doktor ni Arroyo na si Dr. Juliet Cervantes. Inutusan siyang dalhin sa Huwebes ang mga dokumentong magpapakita raw ng tunay na kondisyon ng dating Pangulo. Yan ay matapos hilingin ng mga abogado ni Congresswoman Arroyo na ma-extend ng 5 araw ang pananatili niya sa St. Luke's. Sa huling colonoscopy raw kasi kay Arroyo noong linggo, lumabas na lumala pa raw ang kanyang colitis o impeksyon sa large intestine. Naghain na ang COMELEC ng motion para harangin ang hinihinging temporary hospital arrest extension. Sandra Aguinaldo.